Welcome to the podcast. Magandang gabi po sa lahat ng mga kapatid natin na nanonood sa atin mula sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong Pilipinas. Ito po yung lingkod, Martin Andanar, live dito po sa ating Martin's Man Cave podcast. Tayo po ay nandito para pag-usapan ng mga mainit na issue na minsan po ay napag-uusapan sa mainstream media, minsan po naman ay hindi. Ay napag-isipan po natin sapagkat itong napakainit na pinag-uusapan ngayon sa internet, itong tinatawag na Lenny Leaks, syempre naman tayo bilang kasama po ng Administrasyong Duterte ay concerned kung ito ba ay totoo o hindi. At gusto ko rin po malaman yung veracity ng reports na isinulat ng mga internet superstar vloggers na sina Sas Rogando at ni Thinking Pinoy. At mamaya din malaman natin mula sa dalawa kung saan ba talaga nag-ugat, saan nila kinuha yung impormasyon na nakalagay po doon sa kanilang isinulat na hashtag Lenny Leaks. Ito pinakabahala para sa administrasyon, nakakabahala po ito para sa amin sa gabinete dahil ayaw po natin ng mga destabilisasyon at hindi po tayo sang-ayon sa mga ganitong pamamaraan para lamang ma-advance nila ang kanilang interes kung totoo man. Of course, we give them the benefit of the doubt and we have to find out the veracity of the reports kung totoo ba ito o hindi. And what better way but to talk to the source of the information. Ito nga si Sas Rogando na nasa Europa at si Thinking Pinoy na hindi ko alam kung nasaan. Alas 9:02 na po ng gabi, mga kapatid. Ilan na ba yung viewers natin? We have 4,200 viewers all over the world. Thank you so much for our friends who waited just to listen to the program. At wag na po tayo magpatumpik-tumpik pa, mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-DDS, mga Dutertard na kasama natin. Alamin na po natin at sama na rin po natin yung mga dilawan at yung mga nagnanais po na mangilang-ilang may ingay na pabagsakin ng gobyernong ito. Hindi na po tayo magbabanggit ng mga pangalan at hindi na po tayo magbabanggit ng mga grupo at baka makasuhan po tayo ng libel. But we give everyone the benefit of the doubt. We only want the truth. So the question is, truth or lies? Lenny Leaks, truth or lies? Ngayon po, susubukan natin tawagan si Miss Sas Rogando. Tatawagan natin si Miss Sas Rogando kung siya ay nasa linya na. Hello, Sas, are you there? Yes, Sec. Yes, Sas Rogando, maraming salamat. Thank you for picking up. At marami po sa mga kababayan natin ang talagang gustong malaman, Sas, kung saan mo ba nakuha itong impormasyon na naisulat dito sa hashtag Lenny Leaks at ngayon na po ay nagiging viral na. And from us in the government, we want to know where you got the information kasi hindi po ito isang biro itong isinulat ninyo at isinulat din ni Thinking Pinoy. At mamaya kausapin ko rin si Thinking Pinoy and si Secretary June Esperon para humingi tayo ng guidance kung anong gagawin dito sa mga dokumento na meron kayo. Alright, Sas, you are live on Martin's Man Cave. You have the floor. Pwede niyong explain sa amin, Sas. Thank you so much. Ay, may papaliwanag lang ako, Sec Martin. Please, ha? please. Kasi ganito yan. Kasi kami, parang kami ni Thinking Pinoy, di ba, nagsusulat kami, nag-vlog. Ngayon, marami kasi kaming readers, di ba? Itong mga readers namin, sila yung nagbibigay ng mga information sa amin. Di ba? Tapos,
minsan nag-usap kami ni Thinking Pinoy na natanggap mo ba to? So we cross-check it with each other, tapos ganyan. Ngayon, this past few weeks, 'di ba, VP Lenny ay nasa hot seat, 'di ba? Kasi nga yung vacation niya sa US, and suddenly, edi naglabas sila yung mga ganyang mga ganyang issue, and then someone messaged me. Sabi niya sa akin, meron daw siyang nakita na Yahoo Groups na open, na naka-public yung mga messages. Ito nga, itago na lang natin siya sa pangalang Vilma. Kawawa naman. Tapos sabi niya, itong Yahoo Group sa mga dilawan, sina Lloyda, Imelda Nicolas, tapos yung lawyer na tumawag kay Mayor na Rodolfo. Tapos ang sabi ko, Wednesday ko lang to nakuha yung message. Wednesday lang yan sinabi sa akin. Tapos, sabi niya, the messages are set to public. Sabi niya, nothing incriminating so far. Pero sabi niya kasi, sila rin nagsolicit ng pera para rin sa November rallies, na para rin sa whole page ad. Ako naman di ko pinansin kasi parang, okay, nothing interesting. Kasi nga, ano naman ngayon kung nagbayad sila ng whole page ad. And then, Thursday, the following day, bigla siya nag-message sa akin, naka-address nga kay TP. Sabi, TP, yung concerted effort to attack the 30 pages ay from Lenny Scam. Doon na ako naging interesado sa Yahoo Groups. And then when I open it, sabi ko, I was shocked kasi yung message na nandun, yun yung social media strategy from the Office of the Vice President. Ang nakalagay kasi doon, it was sent by a certain Pete Silva through Facebook doon kay Imelda Nicolas, na kapatid ni Lloyda Nicolas. And si Imelda forwarded it to the Yahoo Groups. And then I verified kung yung email ba na yon ay kay Imelda Nicolas. And true enough, yung email nga na yon ay kay Imelda Nicolas kasi nga she has this article sa isang libro about Filipino diaspora or something like that. Na ganun nga. And then, chinek ko yung Facebook. And then, the Facebook linked to the Facebook of Pete Silva. Eh, di sabi ko, okay, this is something, interesting. Tapos, nung binahasa ko kasi yon, sabi ko, nakita ko kasi doon, na pinangalanan kaming tatlo. Ako, si Mocha, saka si Thinking Pinoy, saka yung si Maharlika, tapos saka si Rio. Pero kasi may specific kasi doon, na kaming tatlo yung i-discredit, na sabihin na yung dissatisfaction ng sa Bicol, hindi naman talaga ng mga Bicolano, kundi kaming tatlo lang. Tawag nga sa amin troll influencers. Tapos sabi, ipalabas daw na kami, wala naman daw kaming effort na mag-organize, saka mag-mobilize ng tao para tumulong. So yun sabi ko, why is the Office of the Vice President instructing its communities on how to attack people? Tapos meron pa dong sa dulo, tapos meron nga naman kay Bongbong on how to attack Bongbong, tapos nandun yung isa sa idadawi daw nila si Sandro Marcos. And then meron pa doon yung sa dulo, nakalagay kasi doon, we would like you to coordinate any campaign or that yung communities nila will launch for Lenny Robredo or any campaign na ilalunch ng ibang group against Lenny Robredo. So naisip ko, wala pang nag-falsify nitong document. Thinking Pinoy archived it. You cannot fake it kasi nga it's a web instrument on how to archive web pages. And then nung sumambulat na yung storya, the Yahoo Groups got na set to private and everything. So, doon ako nababother, yung sinasabing i-coordinate yung mga nila. Kanino pa ipinadala itong SOCMED strategy ng OVP? Kasi ang dami-dami nitong mga anonymous na anti-Duterte pages. In the past few days, grabe yung pag-a-attack sa amin. Gumagawa na ng storya. Diba? And even mining my old pictures and photos and inventing stories. Ang nakakahiya kasi dun, Sec Martin. One of the pictures na ginamit nila included my former study advisor dito. And he is a journalist. He is a famous war correspondent, si Arnold Van Linden. Sabi ko, why are they doing this?
Diba? So yun yung story ng Lenny Leaks na yan. Ngayon, si Thinking Pinoy, he mined the information. Kaya nga, maganda interview mo siya later kasi he would tell other information na nandoon kasi siya talaga yung sumuyod noong buong Yahoo Group kasi I'm not really the tech savvy at naguguluhan ako sa Yahoo Group. Pero siya talaga yung tech savvy, so siya yung nakakaalam kung ano pa yung meron doon. Alright. So, ang punot dulo nito, Sas, ay meron kang na-discovering open na Yahoo Group at itong Yahoo Group na ito, na-screenshot mo itong mga Yahoo conversation na... I actually PDF file. I saved them. I saved ko yun as PDF file. Actually, yung sinave ko na as PDF file kasi yung SOCMED strategy. At yung mga pangalan na nandun sa Yahoo Group, yung mga nag-uusap-usap, mga pangalan ay sina Lloyd Lewis? Si Lloyd Lewis. Okay, allegedly, allegedly. Let's say allegedly pa. Hindi tayo man. Allegedly si Lloyd Lewis. Allegedly. Aha. Oo. Sino pa? Pero yung si Imelda Nicolas, sigurado yon kasi that's really her email address. Aha. Tapos nandun din yung Ted something na taga-Inquirer. Nasa Amerika. Nasa Amerika ito, yung mga Oo, nasa Amerika. Aha. So I think si Thinking Pinoy talagang sumuyod kasi nung lahat ng kasi I concentrated lang talaga dun sa SOCMED strategy kasi yun talaga yung I was really bothered kasi nga it named us, 'di ba? Si Mocha, si Thinking Pinoy, saka ako. Aha. So, yung pinakita mo dun sa mga sinulat mo at sinulat ni Thinking Pinoy na napag-usapan dito. Teka muna, medyo nawalan tayo. Sas, are you still there? Nawalan ako ng baterya. Oo, nandito pa ako. Okay. Alam mo naman tayo, naka-podcast lang. But hold on, I'll just put on some music and we'll come back. Hold on, ha? Stay there. Okay, change the battery pack nakalagay sa video. Okay, Sas, we're back. So balik tayo dun sa nandun na yung mga pangalan na sinuyod mismo ni Thinking Pinoy. Ilang pages itong PDF file na ito? Yung akin kasi 2 pages. Yung I really concentrated dun sa SOCMED strategy, yung sa nung kay kasi it involved kasi private citizens. Okay. Diba? Social media and influencers. So that's why I like doon na ako nag-concentrate. Si Thinking Pinoy kasi, sabi ko kasi sa kanya, sa Martin, TP, ito yung Yahoo Groups. Look at it, baka meron pa dyang ibang information. Okay, go ahead. Hello, Sas? Ayun. Yes. Hello. Yeah, go ahead. Ayun nga. That's yun yung nag-concentrate ako. Okay. So, para sa kapakanan po ng lahat ng nakikinig sa atin, nanonood sa atin sa Facebook Live, we say allegedly, di umano, yung mga taong di umano isangkot dito sa Lenny Leaks na nasa loob ng isang Yahoo Group. Itong Yahoo Group na ito ngayon, sarado na. Hindi na mapasok. Oo, once after kasi na-publish ni Thinking Pinoy yung kanyang in-laws na. So, hindi mo na siya pwedeng ma-access if you're not a member. Alright. Sas, tatawagan ko muna si Thinking Pinoy. Thank you so much for your information. Unless meron ka pang gustong sabihin, you can say it now. I think wala. I think dapat kasi sagutin nila yan. And kasi nga, I think ang pinaka nakaka-bother kasi sa akin ay yung nandun sa dulo na linya na sinabi doon na gusto nila na yung mga communities nila, of course, social media communities nila, ay makipag-coordinate sa kanila whenever a new campaign is launched for them and or against Lenny. Ngayon, gusto ko lang baliwanagan sana ng opisina ng Vice President, are they behind these attacks sa amin? Diba? Are they behind these attacks against private citizens? Diba? And are they committed to freedom of expression? Diba?
kasi nagkakaroon siya ng chilling effect eh. Kasi if they can do this, what else can they do? If they are the vice president, we're just private citizen. Mhm. So ang tanong mo ay sila ba ay nasa likod nito? And number two, Yes. do they want to curtail your freedom of expression? Yes, kasi nga what is their point with these kasi these pages are aligned with them. Are they owning are they behind this? Do they agree with what these pages are doing? Kasi they're silent. 'Di ba? Ang tagal-tagal na, 2 to 3 weeks na, 2 to 3 weeks, 2 to 3 days na. Ito and then they're silent. Sana lang magkaroon ng kalinawan. Okay. Thank you so much for your time, Sas Orgando, live mula sa Europe. At mag-usap pa tayo. Salamat sa panahon mo, Sas. Salamat din, Sec. Mag-ingat ka. Sige, Thank maraming you. salamat. Thank you. Ayun, si Sas Rogando ang nagsiwalat nitong lahat ng WikiLeaks na di umano'y may kinalaman ang ilan sa mga kasama ng opisina ng Vice President. Allegedly, di umano At ang gusto lamang ni Sas Rogando ay linawin po ng opisina ng Vice President Leni Robredo ang mga paratang na ito na isang Yahoo Group conversation ang nadiskubre ni Binibining Sas Rogando.